talagang inaalat ako sa buhay dahil nakalimang kumpanya na akong in-applyan pero ligwak pa rin kaya sumideline na lang akong tindera. Wala akong ka-idea na dito na pala magsisimulang masira ang lahat dahil sobrang daming chismosa. Tawagin na lang daw natin siyang Jenay at tawagin daw nating sombrero ang kanyang boyfriend at belt bag naman sa tatay ng kanyang boyfriend. Kanina lang sana ay magse-celebrate sila ng kanilang 5 months mansary pero hindi natuloy ng dahil kay belt bag. Masaya sana ang kanilang relasyon dahil tinrato siya ni sombrero na parang isang prinsesa kaya lahat yon ay ipinagpapasalamat ni Jenay. Legal din sila sa kanilang mga pamilya pati mga kaibigan nila ay magkaka-vibe silang lahat parang magkakakosa. Bumuo sila ng pangarap dahil mahal na mahal nila ang isa't isa, palagi din sila nagbibigayan ng regalo. Hanggang sa nagka-problema si Jenay sa kanyang trabaho at sinabi sa kanya na sombrero na umalis na siya doon dahil tutulungan naman siya na makapag-apply. Si sombrero na daw ang magbibigay sa kanya ng budget, pangkuha ng requirements at pamasahay pag alis-alis. Pero talagang inaalat si Jenay sa buhay dahil nakalimang kumpanya na siya na in-applyan pero ligwak pa rin kaya nag-part-time na lang si Jenay na tindera sa tindahan nila sombrero. Tuwing weekends lang naman siya nagtitinda, pagkatapos niya magtinda ay susunduin na siya ni sombrero para ihatid na sa kanilang bahay. Masaya naman si Jenay dahil palagi siyang binibiro ng mga tindera sa katabi nilang tindahan. Wala siyang ka-idea na dito na magsisimulang masira ang lahat. Palagi kasi silang pinag-uusapan ng mga chismosang tindera at naririnig lahat yun ni Beltbag kaya sinabihan niya si sombrero na hiwalayan na si Jenay. Ito pa lang daw kasi ang panahon para magsimulang bumawi si sombrero sa kanyang mga magulang kaya itigil niya na ang kanyang pakikipagrelasyon. Sumunod naman si sombrero sa lahat ng sinabi ni Beltbag. Nag-usap silang dalawa ni Jenay kaya nakapagsalita si Jenay ng mga masasakit. Dahil sa isang iglap lang ay matatapos ang kanilang masayang relasyon na wala namang pinag-awayan. Tinanong din ni Jenay si sombrero at sinabi niya na sino ba ang susundin mo, yung papa mo o ako? Charet. Pero ang sinabi lang ni sombrero ay ititigil na nila ang kanilang relasyon, sabay humagulgol sa pag-iyak. Pinilit pa rin siyang kumbinsihin ni Jenay na wag sila maghiwalay at itago na lang ang kanilang relasyon sa pamilya ni sombrero pero hindi siya pumayag. Alam naman ni Jenay na mali ang kanyang mga sinabi pero mahal na mahal niya talaga si sombrero at ayaw niyang makipaghiwalay. Pero walang iba nagawa si Jenay kundi umiyak na lang at maglakad ng pauwi. Sinundan naman siya ni sombrero na nakamotor. Kaya tinanong niya ulit si sombrero kung may pag-asa pa ba o wala na. Matagal bago nakasagot si sombrero. Sabi naman ni sombrero ay may pag-asa pa at nangako rin siya na tutulungan niya pa rin si Jenay hanggang sa matanggap siya sa trabaho. Ipinangako naman ni sombrero na hindi siya iiwanan hanggang sa makabangon siya uli. Bumuhos ang luha nilang dalawa at sabay na lang silang umiyak habang hinahatid nila si Jenay sa kanilang bahay. Sobrang sakit lang talagang isipin na dahil sa isang salita lang ng tatay niya ay natapos kaming dalawa na wala naman kami naging problema. Walang naging cheating issue at mahal na mahal namin ang isa't isa na sanay ako na nandyan siya. Sana kapag okay na ang lahat, sana kami pa rin sa huli. Sana pagtagpuin kami ng tadhana. Sana mapakinggan niya to dahil gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko pa rin siya. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis.